Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang general order, no? Yung General Order number 5. Isa po sa pinakamahalagang alituntunin na dapat alam at sinusunod ng bawat lisensyadong security guard. Kapi po tayo. Ano po ba ang kahulugan ng General Order number 5? Ang General Order number 5 ay nagsasaad ng to quit by force only when properly relieved. No? Sa Tagalog, iiwan ko lamang ang aking post kung ako ay maayos nang napalitan. Sabihin, dumating ang ating kapalitan, pumasok na, no? Hindi ito isang simpleng linya na dapat kabisado lang. Ito ay panuntunang nagbabantay sa integridad at trabaho ng isang security sa lugar na ating pinabantayan o ating pinananagutan. Bakit po napakahalaga ng GO number 5? Una, ang post ay hindi po pwedeng walang bantay. Hindi po talaga pwedeng iwan. At ang mismong presensya po ng ating mga security guard sa ating mga post ang nagiging garansya o dahilan upang mapigil ang mga kriminalidad, mga unauthorized entry, no? Nakawan, vandalism, at mga iba't iba pang mga problema, no? Katulad ng pagkawala ng mga kagamitan, losses. Kapag iniwan po ng isang security guard ang kanyang post, sabihin na ilang segundo lang, ay may maaari pong mangyaring hindi inaasahan. At isa na po dyan ang proteksyon ng mga tao at ari-arian. Sapagkat yan po ang pangunahing tungkulin nating mga security guard. Nakasalalay po sa atin ang kaligtasan ng mga tao, ng mga empleyado, mga bisita at ng buong pasilidad. Kapag tayo po ay umalis sa ating pwesto nang wala pong reliever, ito po ay lumilika na tayo ay may problema o loophole sa security. Ito po ay itanda rin ng pagiging isang profesionalismo ng isang security. Kapag ang gwardiya po ay nananatili sa kanyang pwesto hanggat wala pong kapalitan, ay ito po ay nagpapahayag o nagpapakita ng disiplina, katapatan sa tungkulin, mataas na respeto sa kanyang uniforme o sa kanyang trabaho, at pagpapahalaga po sa integridad sa kanyang trabaho na pinagkatiwala ng kanyang kliyente at ng kanyang agency. At ito po ay may mga legal na operational requirements. Sa ilalim po ng mga regulasyon ng security, ang pag-alis po sa post ng walang proper reliever o kapalitan ay maaaring ituring na negligence of duty at isang mahigpit na paglabag sa kontrata at sa kanyang trabaho. Yan po ang General Order number 5. Huwag po kaya alis. Mayroon pa pong kasunod. Tatapusin ko lang po yung aking kape. Ano po ba yung mga posibleng consequences kapag nilabag natin yung GO number 5? Meron po tayong tinatawag na administrative sanctions, no? Pwedeng bigyan tayo ng memo or pwede tayo masuspend, no? Bigyan tayo ng suspension ng ating agency, no? At ang masama po yung tinatawag na termination. Kung ito po ay repeatedly, habitually, paulit-ulit o may nangyaring malaking aksidente na nagresulta nang tayo ay mag-abandon, no, ng pwesto o umalis. At nawawala po yung tiwala sa ating bilang mga security. Kapag iniwan po natin ang ating post, nawawala po yung tiwala ng kliyente, ng agency, ng ating mga supervisor. At ang tiwalang nawala ay mahirap na pong muling ibalik. Kaya
iwasan po natin hangga't maaari, huwag po natin gagawin. At ito po ay mayroon din mga tinatawag na legal liabilities, no? Liability. Kung may mangyari na insidente habang umalis ang gwardiya sa kanyang post, pwede pong managot, no? Ma-charge yung gwardiya kung mapapatunayan na nag-abandon siya, no, o umalis siya ng pwesto ng walang kapalitan. At lalo na po kung yan ay may mga CCTV at napatunayang wala yung gwardiya sa kanyang post, yan po ay mga ebidensya na maaring magdulot ng problema sa sino ang security guard na aalis sa kanyang pwesto nang wala pong kakulang kapalitan, lalo na po kung yan ay single post. Maaari din po magkaroon ng tinatawag na financial consequences. Kung halimbawa may nagnakaw, no, doon sa iniwang pwesto, may na-damage o may insidenteng nangyari na nagdulot po ng gastos. Minsan ang guard na umalis nang wala pong reliever ang siyang pinananagot. Kaya napakahirap po ng trabaho tungkulin ng isang gwardiya. Sapagkat yan po ay panganib sa buhay ng iba kung iiwan po natin ang ating pwesto. Halimbawa po ay nagkaroon ng emergency. Di po ba ang gwardiya ang unang dapat tumugon o responde? Paano po kung walang nakabantay dahil umalis? Paano po kung halimbawa nagkaroon ng sunog? No? Merong medical incident na kailangan ng gwardiya mag-assist. At merong mga physical altercation. No? Yan po yung mga consequences. At pag nag-collapse po ang halimbawa ang isang empleyado, lahat ng ito ay mangangailangan ng immediate response mula po sa mga gwardiya. Kaya pinapayo po na iwasan po natin ang pag-alis sa ating pwesto. Ang pinakapuso po ng General Order Number 5 o yung essence ng GO Number 5 ay yung presensya ng gwardiya. Walang reliever, wala pong dapat aalis. Ito ang simpleng prinsipyo na nagbibigay po ng katibayan ng bawat minuto ay may nagbabantay na gwardiya. Ito po ay simbolo ng pagiging profesionalismo at ng tunay na malasakit sa ating tungkulin. Sa huli po, bilang pagtatapos sa ating mga security guard, ang GO number 5 ay hindi lamang utos. Ito po ay isang responsibilidad, isang pananagutan, isang pangako, at isang panata sa ating serbisyo. Ang pagtataguyod po sa General Order Number 5 ay hindi lamang pagtalima sa regulasyon, ito po ay pagbibigay ng respeto sa ating uniforme, sa ating ahensya at sa ating kliyente. At sa ating pong sarili bilang isang kredibilidad na pagkakatiwalaan, bilang isang professional na security guard. Tandaan po natin, as guard is only as good as his presence of his post, at ang GO number 5 ang nagtitiyak na ang presensyang iyon ay hindi mapuputol, hindi mawawala kahit kailan. Ito po ang yung lingkod, F. Santos, ang munting kalaman, dagdag kalaman. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana po ay may natutunan tayo at ingat po tayong palagi. Mabuhay.